Sa mga sementeryo sa Metro Manila, hindi ganoong kadagsa ang mga dumalaw sa ilang sementeryo sa lalawigan ng Bohol. Paalala naman ng simbahan, kasabay ng paggunita sa ating mga yumao, ay pahalagahan daw rin ang mga nabubuhay matapos ang mapaminsalang lindol doon. Nakatutok si Salima Refran. Niyanig man ang lindol, hindi nito napigilan ng mga Boholano na alalahanin ang mga namayapang mahal sa buhay ngayong araw ng undas. Sa Tagbilaran City Integrated Bus Terminal, dagsa nang nagsiuwian sa kani-kanilang bayan. Gayunman, matumal pa daw ito kung ikukumpara noong isang taon. Dahil undas kahit merong trahedya, buhay pa rin tayo. Kaninang umaga, kakaunti lang ang dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Victoria Memorial Park sa Tagbilaran City. May mga naglinis at nagpaganda pa sa mga puntod at nagtayo ng tent. Sa gabi pa raw inaasahan ang pagdami ng mga bisita. Sa Clarin Public Cemetery, isang misa ng pasasalamat ang hinantog para gunitain ang mga patay. Sa homily, sinabi ng pari na kasabay ng pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay, dapat pahalagahan ngayon ang isa't isa matapos nga ang magnitude 7.2 na lindol na tumama sa probinsya. Binendisyonan din ang mga puntod. Si Gertrudes lumuwas pa mula sa isla ng Kalituban para bisitahin ang puntod ng kapatid. Lindon? Oo, malakas Kasi ko na baka na sira yung puntod yung kapatid ko. Yeah. Pumunta ako dito. Tiningnan ko. Hindi pala Pero kakaunti pa lamang ang nagpunta sa sementeryo. Siguro dahil mainit pa sa ngayon at siguro hindi pa sila nakapunta rito dahil bago pa lang tayo na ng kalamidad. Siguro nag-attend pa sila yung mga problema nila. Ang bentahan ng mga bulaklak na 20 hanggang 100 piso matumal. Hindi naman makapagbaba ng presyo mga tindera. Mahal nga kasi mahal naman ang kuha namin doon sa Cebu. Ang sementeryong ito sa Tubigon, paunti-unti rin ang mga dumadalaw. Panay tindahan naman ng bulaklak, kandila at makakain ang sasalubong sa mga dumarating. Bumuhos naman ang ulan sa San Vicente Cemetery sa Sagbayan. Ang mga puntod dito halos madurog na sa lindol. Kahit maputik, hindi nito napigilan si Lolo Macario na bisitahin ang puntod ng asawang si Lola Simeona. Bakas sa muka ang pangungulila sa kabiyak habang nananalangin. Dala pa ng matanda ang paboritong kakanin ni Lola. Kasi matagal na silang nagsasama at mahal niya. Mula rito sa Bohol, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.